Last natin kay Christine pa. Ang paggawa tayo na. Naririnig nila tayo na. Yes, we're live na po. Hello everyone. Hello. Hello everyone. Professional na picture, puro tayong tanga. Lagi mukha tayong tanga. Ayan, okay, taka. We're live na, ayan. Hello everyone. Good evening, Autism PH. Ayan, at good morning naman po sa inyo, Autism Pamilya. Napakaaga naman talaga. Hindi ko lang po yan. At ni Tita Irene, ayan. Okay lang, maaga gumigising si Tita, 5:30. Morning walk. 5 o'clock kung may morning walk. Ayun. And yes, meron na po tayong mga viewers. Okay, so let's start. So, good evening everybody. So, the main event ngayong gabi is to really get to know our new community partner. At sila po ay, ayan po, si Autism Pamilya. So, nakakatuwa lang din po kasi kung paano kami nagkakilala is parang talagang inadya ang pagkakataon na meron pala kaming mga common friend at ganyan. Nasa community din naman lahat. So ngayon, what we're gonna do is, yun nga, meron tayong mga Q&A na ano lang naman, hindi naman masyadong formal. Para nang makilala pa natin yung bago nating community partner. So ito po si Kuya Redner at si Tita Irene. Sige po, can you please tell us po kung nasan po kayo ngayon? And paano po ba nagsimula ang Autism Pamilya at yung Tita and Kuya? Ayun. Opo. Actually ngayon, nasa bahay ko siya. Aga po niya nagis, ang aga niya magkring-kring dito sa aming doorbell. Pero nag-umpisa actually kami, kasi educators kami. Yes. BC po ako, tsaka BC ABA si Tita. And actually siya yung mentor ko when nag-umpisa ako sa field ng ABA. Tinrain ko siya. Kaya over parang maybe, I don't even remember yung exact year, pero matagal na kami dati nagtatrabaho together. And we always had a love for yung autism community. And then, during COVID, during the pandemic, nag-umpisa yung Tita and Kuya. Kasi we have the love of sharing yung culture natin, Yes. diba? Mm-hmm. And then from that, recently, we're like, yung autism community and the disabled community is really a big part of our heart and our passion, and we feel it's our mission. Kaya from there, na-evolve yung Autism Pamilya. We're like, let us focus on this community and how we can really support. Kasi, right? Ang umpisa muna kasi yung Tita and Kuya is for us, yung bang magpatawa lang kami. Yeah. Stress relief. Hindi po talaga siya intentional na parang magke-create kayo ng parang to share, parang kasi nakita ko meron din kayong contents about parang tips how can you manage at home, yung mga ganyan. So hindi talaga yun po talaga sa una. Hindi po yun yung ganyan. Ang una talaga namin is before, na isa-separate namin yung aming... Parang stress reliever. namin yun. Alam niyo naman, when you're in the field of special education or ganitong field, medyo stressful siya. So it was a way to parang after work, magsampay lang and make content, but helping to support pa yung mga Filipino. Yung small Filipino communities, na mga businesses, yun na talaga na small businesses. Yun ang namin ng Tita. Kasi even sa umpisa, we nag-interview din kami sa Inday Rider, PH, yung mga nagagawa din ng mga content. Because our goal was, kasi dito sa US, hindi na-feature talaga palagi yung mga Filipino. So we want to elevate yung Filipino culture. But now, yung focus dito sa Autism Pamilya, we want to elevate itong community and people to know. Because even like when looking at yung mga literature, walang gano'ng kilala sa mga autistic na Filipino or yung mga community na Filipino talaga. Kaya, ayan, Autism Pamilya. Yun, na-create to. Pero talaga, pag Tita and Kuya, may kita nyo kami kung paano kami magbulyawan. Yun ang gusto ng mga tao sa amin, kung paano kami magharutang dalawa. Mas natatawa sila pag sinasaktan ko siya, pag gano'n na kami. Yun ang aming sa Tita and Kuya.
Ayan po, marami na rin tayong viewers. And si Inay Brands nasa ano rin pala. Ay, So if you Nay. have questions for Autism Pamilya, pwede nyo pong i-comment yan dyan sa live. So we have an hour to spend ngayong gabi with them. Sa, di ba, almost I think almost a week na rin po kayong nakasali sa community, tama po ba? Opo. Ano po yung nakikita niyong difference sa community ng Pilipinas at community dyan sa Amerika or sa ibang bansa? I think yung when nakikita, like especially with this community, parang you really see the love and the passion of the families, di ba? And then, I think you covered it din, tita, yung sa services. Yung ibang talaga yung services sa Philippines kesa sa, explain mo, tita, yung sa, Hindi, sa Philippines. yung sa organization nyo, so far, nakikita ko is, kung kayo, solid kayong foundation, maganda yung organization nyo. Ang masasabi ko, maganda yung foundation nyo, marami kayo, pero ang napapansin ko dito is sa States, wala pa ako nakikitang group na lalo na dito sa Florida, wala pa ako nakikitang Filipino na organization na parang nagtutulungan sa isa't isa. Wala pa ako nakikita. Nakakita ka na ba ng mga Filipino group? Wala. Tsaka, kanya silang... Tsaka dito, may mga education, may mga webinar, may mga ibang provider nagsashare ng expertise nila. Parang wala talagang ganun. Nag-group ng mga Filipinos na wala pa akong nakikita mga group ng mga Filipinos. I think there are other groups na maybe we're not aware na maybe. Pero wala pa akong nakikita talagang isang solid na group na nagsasama-sama sila. I like this idea of yours, guys. Nawala daw si Christian. May tech, okay lang. Nawala? Ba't nawala? Nag-tech problem. Marunong naman tayo mag-improv. Ayun lang nakikita ko na pero yung group niyo is a very solid group na you have a good purpose na makatulong sa iba't ibang mga family na merong under the spectrum. May disability. Tsaka yung alam namin talaga yung accessibility sa services, iba talaga from the US, tsaka dito sa Amerika, tsaka dyan sa Pilipinas. We know iba yung services. Kaya nandito kami para ma-share yung to provide a little bit of education from other providers and other experts, and dalhin natin yung expertise ng mga PhilAm dito or yung mga Filipino sa ibang bansa dyan sa Pilipinas para maging accessible talaga yung mga education and resources din. I'm back! Akala ko magtutuloy-tuloy. Wala ko ng kuryente saglit. Anyway, bumalik naman. Buti naman. Okay. No, nag-explain kami yung parang yes, that yung accessibility, Tita was explaining yung accessibility ng services, that iba talaga yung services sa Pilipinas tsaka dito sa US, pero yung goal namin dito is to provide a little bit of that education na nabibigay sa amin sa inyo dyan sa Pilipinas. Ayun. Thank you po sa inyo. Teka lang. Hanapin ko lang yun. So, simula po nung nag-join po sila at na-establish nga po yung partnership, marami-rami naman rin po kaming napagplanuhan para sa community natin na mga project. I think familiar naman lahat po dun sa ating Hope Kids. Isa po yan sa magiging kauna-unahang proyekto. Alam nyo, sobrang nakakatuwa kasi last year po, nung time na nagpaplano po kami ng first Christmas party para sa mga bata. And unfortunately, hindi natuloy. Yan po yung iniisip ko. Sino po kaya yung member namin na pwede kahit magpo-post na, kahit ako na mag-compose. Kasi, I decided to cancel it because kasi meron naman po talagang afford. Meron lang din pong iba na talagang, syempre, magkakaiba po ng background. Dahil nalungkot po ako dun sa part na yon na hindi makaka-join yung iba na gusto. So, kaya I've decided to cancel na rin.
But hopefully this year, at least sinabi ko na po yun sa kanila, mahaba-haba yung time para paghandaan yung next na ano. Kasi ang goal po namin is kahit papaano magkaroon ng face-to-face. Kasi iba po yung pagbibuild ng community kasi mostly online eh. Pero you get to know the people, yung talagang magkakaharap-harap kayo, iba rin po talaga yung nabibuild na relationship within the community. Kaya pinush namin sa last year but hindi nga po natuloy. But yun nga po, na-connect ko lang siya kasi yung desire na parang ngayon binigay ni Lord na meron kaming someone na matatap, na if ever na pwedeng magkaroon ng mga ganyang fundraising activities, meron kaming pwedeng lapitan. So ayun. Ayun po, yung nabanggit ko nga po, yung first po ay yung Hope Kits, and ang bilis no, Kuya Redner. Pinost mo lang nung yung ating GoFundMe, halos matatapos na agad, no? Yung goal natin for the Actually, may announcement po kami. Ay, sige po, Kuya. Autism Philippines, na-exceed po tayo ng goal. Wow, exceed! Grabe, no? Na-raise na kami close to 1,500. So, mabibigay tayo ng... It's not even a week. Even, just in 1 week, 1,500 na-raise kami ng... So maraming salamat sa mga kapwa namin dito, tsaka sa ibang lugar nag-donate, and we'll be able to provide madaming mga relief bags sa mga pamilya dyan sa Pilipinas. So organize namin ng Autism PH, but like the first few days, konti lang, but over weeks, ang dami nag-donate, and gusto mag-donate sa mga future outreach po natin. So we're very excited about yung partnership and the ability to help yung mga families dyan sa Pilipinas. Kahit ako na-surprise ako na, oh my gosh, ang dami agad mga nag-donate ng pera. Opo, ang bilis nga po, parang wala pa yatang 2 to 3 days, no? Na yung, kasi parang first, ang goal is 1,000. Tapos nag-exceed pa dun sa in-expect natin. Grabe. Nakakatuwa din, no? Kaya yun talaga sabi ko, para talagang inadya ni Lord na magkakilala yung community. So aside po from the Hope Kids, meron din po silang mga programs na gusto rin po nilang mag-collaborate sa mga webinars. Tama po, Kuya Redner, yung mga... Opo, kasi as you know, yung expertise namin nasa behavior analysis, pero hindi lang yung focus namin. We want to share yung mga content, like nakaka-connect kami sa mga ibang professional, whether OT, whether mental health, whether ano pa yung sinabi natin, yung mga ibang specialists like nutrition, dietitian, yung mga kasi sinasabi ni Tita, really it takes a whole village, to raise a child. Kaya we want to be able to provide yung mga expert din na friend namin or kilala namin dito. So we will have yung mga Zoom and webinar ganito para parang ma-share nila yung expertise nila. Like actually, meron kaming kilala, gusto na mag-share, autistic siya, at saka SLP siya, tsaka nanay siya ng mga anak na may autism, and gusto niya mag-share. So we'll be there din para mag-translate, kasi sabi niya, medyo nabubulol siya sa Tagalog, pero... Ako na bahala. Pero pwede namin, may translator na tayo na dito. Diba? At saka nung narinig ko po yung background ni Tita, sobrang natuwa ako. Isa rin yan sa mga hinahangad kong somehow matulungan yung community when it comes to sige po Tita, kwento niyo po ako ng ginagawa niyo ngayon sa programs po dyan. Ang ginagawa ko ngayon is we started na mga bata ko, maliliit pa sila, where they were 3 years old. I help I help na maggawa ng school. I'm a founding member ng school na dito sa Florida.
dito sa Jacksonville. So yung bata is maliit pa siya and now matanda na siya. Pinalo ni So, Tita. so finalo ko ang coin niya. So of course, what we need to do is to set up like an adult, like a transition program. So, Yes. yun ang Yung ngayon, expertise niya, yung ang adult expertise and ko, transition. yun, mga transition Job program coach from ka. a transition program from like the middle school pa, kinuha muna siya ng to be independent na sila. So transition, tapos right now I'm a job coach too. So kasama ko yung mga anak-anakan ko sa trabaho. How to become independent sa trabaho Job nila. skills. So, yung mga job skills nila, itinuturo muna namin individually. Pagkatapos, after that, tina-transfer namin yung skill na yon sa talagang, sa mismong, for example, Jollibee. Okay, sa mga ganon. So, andun din ako habang silang nagtatrabaho. It's just a volunteer work for them. Just para naman makita nila sa sarili nila na meron silang experience at meron silang yung bang self-worth. Yes. You know, yun hindi lang siya nasa bahay. Ano sa sarili ko? Anong ibig sabihin ko sa sarili ko dito sa mundong ito? May silbi ba talaga ako o yun? For them to be out there. Meron silang parang purpose sa buhay. Ang ganda po nun kasi, well, as we all know, dito po medyo mababa pa ang awareness, and at the same time, pinupush na rin po namin yung inclusion sa part ng education. Tapos ayun, may karugtong na. So kumbaga ando na nakalinya na if ever na syempre, in due time, meron na rin pong somehow matatap kami sa mga ganitong, kasi yan po ang kulang na kulang ngayon dito sa Pilipinas. Yung at mga adult programs. Kasi after lumalaki na sila Yes. Right? Tumatanda na ang magulang, lumalaki sila. So, and then after that, what's next? Pagkatapos nilang matuto ng the basic knowledge ng education, yung after what's next? Anong kailangan mo we should something. Hindi naman natin basta na lang sila pababayaan na lang na basta na walang alam sa buhay. Hindi naman pwede ng ganun yun. Although meron po kami nakilala sa community. So sila naman po yung medyo nag-i-introduce ngayon dito sa Pilipinas niyan. If familiar po kayo sa Best Buddies. Nagpo-promote sila ng inclusion naman sa workplace dito. Nagsa-start na sila dito. So, na-meet din namin sila ni Inay Brents one time sa isang, alam niyo po, nag-meet din kami, coincidence lang din po. sa isang co-working space. Hindi kami magkakakilala, nakita lang nila, nag-shoot kami, dun po sa napanood yung interview namin with Milo. Since co-working space yon, they've heard na, parang nabanggit yung autism, ganyan. Parang they got curious, ano pong ginagawa nyo? Tapos nag-introduce silang mag-asawa, si Michelle, yung isa sa mga, I think president siya ng Best Buddies dito sa Philippines. So yun, hindi rin po planado. Talagang lahat parang ginagawa ng paraan nila para mag-connect yung mga kailangan namin sa komunidad. So yun din naman po ang maganda if ever we need additional help sa mga ganyang, meron tayong rin matatap kasi meron ng Best Buddies Philippines din po dito sa Pilipinas. For sure. Yeah, and then si Tita din nag-help mag-start yung I think na-share dati yung nag-help ka ng start parang yung first ABA school program sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kilala ninyo sila, Pieces. Si Ma'am Catherine. Yes, opo. Si Teacher Chai po, sabi ko nga po, si Teacher Chai ang isa sa mga first volunteers namin dito. Siya po yung marami po kami misconception kasi. So siya yung, I think pangalawang beses niya na nag-talk sa community about ABA, yan nga po. At saka, meron din po siyang mga nilapit na program, medyo inaayos pa lang din po namin na para din po sa komunidad na nakaplanong parent
parang parent training, ganun po. So, Mhm. ayun po ang, siguro I guess pwedeng magkakaano na lang po tayo. Collaborate. Yes, collaborate para at least mas marami yung reach. Meron po dito, ano po yung Pamilya Spotlight? So yung Pamilya Spotlight is isang parang outreach din gustong gawin namin. So through that, yung parang just simple things, like we've been getting requests na, yung parent gusto lang ng gitara or something. So we're gonna start a process where kung may kailangan kayo, like really an item that yung gusto, like hindi nila ma-afford, maybe just one item like guitar, meron sabi gusto nila yung parang isang kit ng school supply, we'll have a process where pwede sila parang mag-share yung parang story nila and i-interview namin para mag-get to know yung family. And then maybe hindi man every time, pero maybe once a month or bi-monthly, magpipili kami and we will share yung story nila sa page namin, and then parang magbibigay din kami ng donation sa family. So, ganun yung Autism Spotlight. Just to spotlight yung mga story ng mga Pilipino dyan and to be able to help some families in need sa Pilipinas. Ang ganda naman yung Pamilya Spotlight. And nakita ko, nag-start na rin po kayo, no? I think meron na na-connect na kayo sa community. Tama po, Kuya Redner? Opo, meron isang family po sa Quezon Province, and na nag-usap po kami tungkol sa yung needs ng yung anak nila, and they said yung parang ever since bata mahilig siya sa music and gusto lang nila makabili ng gitara. So we talked to them and we got to interview them and get to know their story. And the coming weeks, we're going to be sharing a little bit more about yung story. Pero nakakatuwa yung smile niya when nakuha yung guitar kasi he's been waiting. Every day yung mami niya daw sabi nag-air guitar pero hindi ma-afford daw yung mami ng guitar. So binili namin yun and i-share din namin yung story nila pretty soon sa page namin. Ayun, thank you, Kuya Red. Nakita ko po dito, wait lang po. Dami din kaming idea and different things. Like, I think, sinabi din namin, like, we really want to support autistic individuals. So, we actually connected, may isang si Arela, isang autistic na bata dyan sa Pilipinas, artist siya. We want to be able to support yung mga ganun din. So actually, what we're planning to do, like sa mga outreach event dito sa US tsaka sa Jacksonville, is if yung anak nyo artist, sabihin nyo po sa amin and we will connect and see. Pero kay Arek, naggagawa siya ng digital art, and yung gagawin namin, ipaprint namin para magawa po na ng merchandise, and isa-sell po namin dito, but we will give a percentage of yung proceeds para sa kay Arela and family niya, tsaka para sa mga outreach collaboration natin dito sa Autism PH tsaka Autism Pamilya para mabibigay back to the community talaga. Ayun, thank you, Kuya Redner. Sobrang excited. Si Arela, I think kasama rin siya sa mga na-interview with Milo, tama po? Oo, sa Lifeline. Sa Lifeline. Watch mo yun, maganda. Oo, nakita ko rin po yung yung mga, ang dami actually, Kuya, at saka tita, ang dami pong mga artist na kids natin sa community. Isa rin yung may clay artist pa na sobrang talented din ng bata na yun. Yeah, so kung meron kayo pong talented na anak, sabihin niyo po sa amin, because that's what we want to do, is we want to be able to share yung talents and put them on the spotlight din. Yung parang, ito yung mga may autism, they still, they are still talented, they still have gifts that they're able to share with the world. How about tita, anong nilook forward mo, tita, dito sa partnership natin? Excited sa everything. I'm excited for everything kasi minsan nga na-overwhelm ako, oh my gosh, kasi of course we still have our regular job and other stuff, and meron pa rin kaming ginagawa dito may mga event pa rin kami dito locally.
So, I just love it na nakakatulong kami diyan kahit napakaliit na porsyento lang. Kahit napakaliit is nakakatulong kami. So, and I can't believe yung mga talent ng mga bata ng mga nakikita ko yung mga talent nila. At saka, sometimes it's also heartbreaking yung mga family na they want something for their child and yet they cannot afford it na konting bagay. It's very simple things na hindi nila can afford. So it's a heartbreaking situation sometimes na, ano bang unahin ko? Yung for example, yung gitara o kakainin for today. Those kind of stuff. It's just very typical naman sa atin yan. So, of course, yung uunahin muna yung mga basic needs before yung mga other items. And the other items, doon kami lalabas. Ating partnership natin, doon tayo lalabas sa mga other thing. Kung makakatulong tayo sa basic needs, that's fine too. Pero yung of course, yung other items na may enhance yung talent ng bata na makakatulong is doon tayo makakatulong sa kanila. Actually, yan din po yung isa sa mga pinaplano namin dati. Kasi parang nakakulong po sa current actually marami pong communities sa Pilipinas. Pero yung ibang aspect ng talent ng mga bata, yan yung gusto namin i-focus. Like for example, yung mga coding, robotics, yung mga ganyan. Kasi parang until now, meron parang stereotyping na nangyayari when it comes to autistic children na ang baba lang ng capabilities. Na ang lawak-lawak ng spectrum di ba? So, parang I can see that meron talagang mga bata na doon talaga sila swak, na yung doon sila nag-excel with technology, tapos parang okay, sabihin na natin sometimes they really don't want to be working with people. So yung mga ganun, mga freelancing job, which is ngayon sa panahon ngayon, dito sa Pilipinas, sikat na rin, di ba? Yung mga freelancing, ang dami pong nag-outsource from US or from other parts of the country na dito sa Pilipinas. So, I think maganda rin yung ma-enhance na programa para sa mga bata. Hindi pa lang namin alam kung paano namin gagawin yung mga ganyan. Pero may nag-volunteer na po. Ang ganda lang din with the community, ang daming naging connect na yung isang parent natin kasi very ang exposure niya is with technology, with startup companies, ganyan. So, nagkakaroon kami ng connect. Ito parang kaya nila mag-provide ng ganyan coding classes for kids, ganyan. So, nakakatuwa na nandun na lahat, nagsusulputan yung mga koneksyon sa mga naiisip naming programa. Kaya nakakatawa. At saka, yung mga volunteers po sa community, talagang hindi po kayo mapapahiya. Talagang yung mga from special education, from our speech language pathologists dito sa community, napaka sisipag po nilang sumagot. Rin po nila, yung kumbaga volunteer kung volunteer. Nakakatawa. Ganun talaga yung puso ng Pinoy pagdating sa bayanihan. Dito ko siya nakita sa community, sa Autism PH. Meron nagkuhan dyan, merong nagsabi na sa comments sa chat. It's a good program nga. Maybe you guys can think about it. Is summer program. Yes. I think this is the time na magkaroon kayo ng kung ano bang i-concentrate, i-focus, i-teach for that summer program. That's a very nice kasi walang pasok yung mga bata. So, hindi makakaset nilang regular schooling. So, kung may summer program, I think this is the time that you can start teaching the skills ng mga may kayo nakilalang sa robotics or whatever. May nakakilala kayong music teacher or something.
That's a You good one. can Mhm. support that. You support that, yeah. Oo, kasi alam ko si kay Inay Brent tsaka kay Machi, ang hilig yung mga anak niyo mahilig sa music. Opo, music. Si Abe ay ng piano. O piano, baka pwede i-develop. Opo, develop ang talaga yung dami talent niya eh. Opo. Yun din po ang gusto ko rin sa Oo. Siyempre, mahirap din. Actually, yun din talaga yung sa pagkakaiba-iba po ng background saka ng pamilya. Pero maganda nga po na kung wala man access ng meron sa community kahit papano na pwede nilang magawa kahit sa bahay, ganyan po. Yan po yung isa sa mga naging unang programs talaga namin is yung sa bahay pa lang, matutulungan na nila yung mga anak nila. Yan yung talagang, kasi actually yung mga webinars po, nagsimula po talaga yan para pong inumpisahan ko siya as support, parang lang namin, yung support group lang, na nagsishare lang kami ng experiences. Doon po nag-start yung mga webinars namin. And then, nakita ko yung need talaga ng education saka awareness. Saka doon po ako nag-start na mag-invite. si Teacher Choi pa yung una ko na-invite. Kaya meant to be tayo. Kasi yun yung first Teacher connection Choi din talaga yung namin. una kong na-invite na mag-talk na. Hindi ko, maganda, ganyan. Saktong-sakto pa naman doon. Nagbabasa ako ng books ni Dr. Mary Barbera nung time na yon. Tapos nalaman ko, okay, saktong-sakto. Gusto kong ma-discuss din. Kasi, medyo mababa din po talagang awareness dun sa part ng ABA din sa Pilipinas. Maraming misconception pa talaga. That's one thing we want, to be able to provide conception and, But yun nga po, ito po, lilinawin lang po natin ulit, baka may mag-steer na ng collaborative po ito, tama, Tita Irene. And hindi po napapalitan ng ang isang therapy, tama po. No. Huwag nating makukay yun. Yes, opo. Yep. Collaborative po siya. Hindi, walang ito ang best. Hindi ganon yun. Everything is a group effort. It's always a group effort. Walang yung best for, it's all it takes merong best practices. Ethical practices. Pala si may ethical practices. There you go. Ayan si Inay. Ano ba kabayan? Bakit ka kitinanghali? Wala pa yata siyang Wala Hindi pa. pa I think yung galing po sa hindi, anong oras na baka yan, nga pala sa mga teacher. Team Alae po si Tita. Team Alae. Bayan, ang ba't kitinanghali? Ginabi ka na. Ay, kanina pa kami gising din eh. Ay, putis naman yan So kung hindi nyo alam, Batanggenyo si Tita ako. Batanggenyo po. Ayun din, isa pa, si Tita Irene from Batangas, magka-team Alae, at kami naman po ni Kuya Redner ay team Bulacan. Tinanghali! Baga iyan. Ang daming ginaod pa bago nakarating din. Ay, aga-agahan. Busy din si Tita kasi nag-uumpisa na din ng school. Ay, aga-agahan. Ay, putres na iyan lagi huli. Natapos po ako mag-orientation sa parents namin sa school ng mga manifestations ng mga bata. Natapos po ako mga 2 or 3. Then diretso po ako sa isang school na invitation nila for parents orientation. So, diretso po doon. So, yun. May certificate ako. May certificate siya. Opo, napakasipag niya ni Inay dahil siya po ang tumutulong sa mga eskwelahan ngayon para itaas ang awareness about children with special needs sa mga public schools. Ayan ang aming sugo. Sugo ng Autism PH. Ayan.
Hinay, ano ba yung mga current na nagawa mo? Itong busy-busy ka no? Sa mga program. Nagulat din ako sa lahat ng school year na ginagawa ko yung project na yon. Kasi kami po as master teacher sa DepEd, we were asked to have a WAP, ang tawag nila is WAP, is Work Application Plan. So dapat isang MT teacher, aside from technical assistance sa mga teachers na ginaguide mo in their teaching, dapat ay meron ka rin special project for school. So sabi ko, ang kalimitang project nila is reading intervention, numeracy, literacy, sabi ko, ba't hindi ko gawing iba? Kasi sa totoo lang, tamad ako sa research. Ayoko yung, alam mo yung gagawa ng mga papel, ganyan. Sabi ko, gusto ko yung gagawin ko yung research ko, o yung work ko, pero alam kong may magagawa, ay yung hindi hanggang papel lang. Sabi ko, gusto ko may output talaga ako. So sabi ko, since nandito na ako sa ganitong community, ba't hindi ko na ituloy-tuloy? Basta ang usapan lang, pag gagawa ka ng project, it should na naka-align siya sa SIP or yung tinatawag nilang plan ng buong school sa buong taon at dapat pasok siya sa KRA o yung tinatawag po nila na objectives ng bawat teachers. Kasi meron po kaming ganun every year. Doon po kami binibigyan ng marka para sa aming para promotion. So pasok naman po yung autism awareness dahil po sa diversity of learners. Pasok po siya doon sa KRA, sa TPSC po namin as teachers. So, naipapasok ko din po yung mga activity ko sa trabaho ko po as a teacher. So, ibig sabihin, kung gagawin ko po siya, approve siya ng Division Office ng DepEd kasi pasok siya doon sa objective at saka sa mga DepEd header. So, nakita ko magandang plataforma. Sinimulan ko po sa ganun. Kasi sabi ko, gusto ko legal basis din. Kasi dahil pag gumawa ka ng project, meron din legal basis po na from the DepEd order. So, pasok na pasok po siya. Nung sinimulan ko po yun, nung una, nahirapan akong kumbinsihin ang aking mga kasama. Siyempre, alam niyo po yung reaction agad ng initial reaction ng mga DepEd teachers na, ay, ano, additional work yan ba, ma'am? Kaya ba namin yan? Mahahawakan ba namin yung mga bata na may special needs? Ang dami nating estudyante. Yun yung reaction nila. And then I told them na, mga ma'am, hindi naman po pag sinabing inclusive education, 100% bukas, lahat ay sama-sama sa classroom mo. Sabi ko, hindi naman siya ganun kasi meron na naman siyang proseso. Sabi ko, at saka hindi pwedeng tayo lang. It should be a collaborative effort ng lahat. So, ang isinimulan ko po yun ng ako lang, vlog. And then hanggang sa nai-invite po ako sa mga parents orientation as parents. As parents pa lang. And then hanggang sa nagkaroon po ako ng mga training dito po sa OTSFPH, kami ni Mami din sa UP, hanggang sa nag-start na po akong maggawa ng sarili kong slides ng presentation kung paano po makakapag-detect ang teacher mismo. Na ako rin as a teacher and as a parent, na pag-combine ko po yung idea para matulungan po yung mga teachers na makakita ng mga red flags sa mga bata. Yun po yung ginawa ko pong template ng aking presentation. Then nagagawa rin po ako ng personalized po activity sa teacher na very friendly, na hindi sila ma-stress, pero hindi nila napapansin na nakakapag-detect na sila ng bata. Kasi gusto kong gawing magaan sa guro. Kasi pag hindi, tatanggihan nila ako pag nakiusap ako na gawin natin to. So, yun po, hanggang sa nagdire-diretso, may isang school na nag-invite, hanggang sa nagdire-diretso na po. Then, parang ginarap po nila yung opportunity na ito na first week of school, dahil orientation week talaga po. Yung iba po ay yung last week pa. And then, yung ibang dinelay nila para lang makuha nila yung schedule ko, although napasok na po yung mga bata. Dahil ang dami na rin po pala nilang nagiging encounter na walang, ang terminologies ng teachers is ipinipilit sa amin. Yun, na dito dapat hindi pa naman ready ang bata. Pero ang nakita ko pong gap, hindi siya ipinipilit hindi aware ang parents na ang anak niya ay neurodivergent. So, ang akala ng magulang, ito lang yung school na pwedeng dalhan sa anak ko. Kaya ako, unaware ako na may manifestation siya, i-enroll ko sa inyo. Walang idea ang magulang na meron po tayong SPED program, pwede naman silang ganito. Yung maraming options, walang idea. So, ang nakikita ko is yung kulang sa kaalaman at awareness, kaya po nagkakaroon ng gap lahat. Sa halip na nagkakatulungan, sa halip na magkabuklod-buklod, ay hindi po nagkakatulungan. So, nagkakaroon na ngayon ng kanya-kanyang negatibong impresyon na nauuwi sa hindi pagkakaunawaan. So, yun po yung ginagamot ko sa orientation ko. Once na pinakita ko na po yung picture doon sa UP na parang let's bulk in na do, yung mga expert teachers, mga parang naisip nila na, okay, kasama pala ako dito. Hindi pala ako magulang na i-enroll ko lang ang anak ko sa school. Bahala na po kayo sa anak ko. So parang
nalinawan yung teacher, yung mga magulang na may part din pala ako, may role pala ako, na dapat ako pala as magulang, ang unang makakaalam ng delays ng anak ko bago ko siya patungtungin sa paaralan para mabigyan na agad ng early intervention. At siguro pala, hindi ko pala siya kaaway, patulong ko pala siya sa paglago ng aking anak. So yung po yung natutugunan every time na magkakaroon po ako ng orientation sa mga schools. At tuwan-tuwa po yung mga teachers. Kasi hindi na raw po sila nahihirapang magpaliwanag. Kasi ang nangyayari po pala, meron din kasing ugali ang magulang na kung hindi ka naman doktor, ba't kita paniniwalaan? May ganun. So parang kahit si teacher, nag-assessment siya, nag-educational assessment si teacher, hindi naniniwala si parent, lalo na kung in denial. Kasi sino ka para sabihin ng anak ko ay iba? So ang nangyayari, sa halip na magkatulungan, lalong hindi natutulungan. Tapos ipipilit na ipapasok. Siyempre, bawal naman po tumanggi sa DepEd, tatanggapin. Tapos pag pinatatawag naman po sila for the intervention at para mapag-usapan kung anong problema sa bata, hindi naman sila darating. Kasi ayaw nila na sinasabi ng anak nila yung ganun. So, hindi nagkakaroon ng tulong ang bata. So, yun po yung naging paliwanag namin. And then, sa school ko naman pong sarili, kaya nagkaroon po ako ng parents meeting kanina, may 17 po akong spotted na diagnosed and undiagnosed kids. Natutuwa po ako dun sa mga diagnosed na nasa amin. Meron po akong isang cerebral palsy, grade 1 nasa akin. Meron po akong ADHD combined ODD. Meron po akong ADHD. Meron po akong amputed yung wala pong kamay at may bakal ang paa, batang babae, grade 5 na. Meron po akong intellectual disability sa grade 5. So marami-rami yung sa grade 5 namin na makagraduate na. Then sa kinder, meron po kami mga spotted na parang nagpo-fall sa autism daw hindi pa naman natin alam. So yung ang lagi ko sinasabi sa parents, ito po, pipirma sila na pumapayag sila sa educational assessment. Kung sila hindi pa decided at nagagalit pa si daddy, hindi pa decided, sige po, pwede po kayong hindi pumirma. Sabi ko, pero hindi nyo po maaasahan na ang pagmamarka namin sa inyong anak ay special ang pagmamarka kasi wala po kami katunayan na siya ay may special na pangangailangan. So ang kanyang grading system, kung ano po ang grading system ng GenEd. Pero po itong mga parents na ito, yung mga pinipon ko po yung mga diagnosed na yung mga anak na accepted nila yung mga anak nila, may diagnosis, nakikikooperate sa amin, sila po igagawa namin ng individualized educational plan, sabi namin. Na ang pagmamarka po sa kanila ay hindi po katulad ng pagmamarka sa GenEd na bata. So sabi ng ibang magulang, paano po sila mamarkahan? Hindi po kaya unfair doon sa mga classmates? Sabi ko, hindi po. Kasi po ang kanila pong skill mastery ay depende po kung BS or S, pero merong equivalent grade. So si teacher, hindi rin manghuhula kung anong umamarka sa bata. So yun, hindi rin po sila kasisilipin ng ibang parent kasi, may diagnosis po yung bata, may katunayan na siya ay merong diagnosis. So ang kanyang pagmamarka ay So yun po yung kagandahan kapag ang magulang cooperative sa parents kasi naigagawa po namin ng programa. May napag-graduate na po akong parang 2, nasa high school na po, 3, graduate na ng grade 10 yung isa. So kinakamusta ko na lang po sila ngayon. So maganda pag po may pagtutulungan po talaga. So yun po yung pinagkakaabalahan ko ngayon. Kaya pasensya na ako, Okay. Opo, ay sige na, okay na. And that actually brings up another thing, yung mga outreach din namin, hindi lang para sa families din. Yes. Actually, Kuya Red, yan nga yung Yes, Kuya Red, yan nga rin yung parang habang nagsasalita si Inay, parang naisip ko na, syempre, as we know, mas ang na-i-implement ang inclusive education dyan kaysa dito eh. Ngayon kami dito nagsisimula pa lang. So if we can, marami rin naman pong educator sa community, hindi lang si Inay. So somehow, if magkakaroon ng mga projects, meron din sana, pwede rin natin sila gawan ng proyekto na at least matulungan natin tong mga educators or kahit yung mga LGU. We understand. Yung mga gaps na like sa LGU, ayan din, dito rin sa amin nag-volunteer na rin ako na ako magtutok sa barangay nila, ganyan, dahil yung uncle ko nga ay kapitan, sabi ko ako na magtutok dyan. So yung mga ganun po, yung mga gaps na nakikita natin para talagang fully, yung mga matugunan talaga yung, kasi isa po yan sa mga daing ng komunidad, yung inclusive education, doon pa lang po kami sa edukasyon, wala pa po kami sa workplace, ganun po kahirap, pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Dahil andun nga, unti-unti, yun yung naman lagi namin sinasabi, unti-unti. Pag mas marami, mas madaling magiging mas mabilis yung unti-unti na yun eh.
So, ayun po, Kuya Red and Tita Irene, ano pa pong message nyo sa community sa before, alam ko hanggang 7:30 lang si Kuya Red dahil may pasok pa. May Ayan, sige pasok po. pa. Oo. Busy din. Pero, I think, we're just here for the community, di ba? Sabi mo na eh. Nasabi mo na eh. Well, yun lang, we're just here, parang God send din kayo, yung parang gusto lang namin mag-support ng community sa Pilipinas and be able to be a channel of support, whether it's through yung education, yung mga resources, yung mga ibang bagay na kailangan ng mga families, yung mga bata dyan sa Pilipinas. Wala si Inay kanina, pero Inay, na-exceed na yung goal natin para sa Hope Kids Outreach. Yes, yung GoFundMe na-exceed na. Sumobra Yes, pa din naabutan ko siya sa live. Naabutan mo, oo. At saka hindi, gamitin nyo kami, use us. Yeah. Use our expertise, gamitin nyo kaming dalawa. Kung Yeah. ano aming maitutulong, ibibigay namin sa inyo. Yeah. Hanggang aming makakaya. Gamitin nyo kami. Unti-unti. Unti nyo kaming gamitin. Maganda yun, Inay. We can set up like, yung kahit papanong basic, kanyari training sa mga guro, di ba? Yung mga ganun eh. Nakakatuwa. Oo, yung mga ganun. Di ba, Inay? Kahit naka-zoom lang si Tita Irene, kaya-kaya niya. Pero pinaplano pa namin behind the scenes yung mga outreach, like saan yung outreach, like yung first Yes. yung first trial natin. So makikita din natin, and maybe in the future, you never know, maybe we can provide opportunities sa mga anak mag-volunteer or we'll be able to maybe have them do something, pero konti lang yung, like may mga ideas kami pero i-share namin in the future, but be able to parang employ them in a small way. So we'll see. Yung parang, because I know like may mga like si Arela, parang ganun. Yung naggagawa siya ng art and pwede namin i-provide parang, konting bagay kay Arela. Sayang Tita Irene, kailan ka po huling umuwi? Recent lang din, no? Sa Batangas, sayang, no? Sayang nga. Sayang talaga. Dadayuhin ka pa namin sana sa Ayan, si Inay malapit sa'yo. Dadayuhin kita dyan sa Batangas. Sayang nga. Kasi kahit si Catherine, hindi ako, yung schedule namin, hindi kami napagkita. Kasi kailangan, dapat pupunta ako dun sa bago niyang school or something, yung setup niya. Tapos hindi ko siya, kasi umalis na siya, pupunta siya ng Bisaya. So, sayang nga. Kasi I was planning to visit the new place. Hindi makapagkita. Hayaan nyo. Baka next time. Next year. Si Kuya Red na yung uwi. Uwi next year. So, may plano kami mag-meet. But we want to, maybe one time, when mag-outreach kami, pwede kami sumali. Nandun na kami. Ayun. May i-add pa ka pa, Inay, for baka meron ka pang naisip na ideas or what? So far ay okay pa naman. Na-excite ako. Na-excite din ako sa mga project. For sure may outreach sa Bulacan tsaka sa Batangas. Yun na yung mga sure eh. Wait lang po dadamputin ko na yung anak ko. Umakit na cabinet. Nakakatawa yung mga gantong gawain kahit nakakapagod pero hindi mo mararamdaman yung pagod kasi gusto mo yung ginagawa. Doon ako nakuha sa Hope Kids, yung outreach na Hope Kids, na yung na-receive na anong tawag dito, yung what can I say? Ang bilis ng support ng community. Ang bilis ng support ng community. And I think that's one thing, yung parang kasi when nag-umpisa kami dati sa Tita and Kuya, we already built a network of connection and those connections are already willing to help. Kaya maganda din yun. Yung kaya watch na lang kayo ng Tita and Kuya. Tignan nyo kami kung paano kami magbulyawag dalawa dito. Pag nagmi-meeting nga lang po tayo, natatawa na kami. Nakakatuwa yung aura ni Tita talagang
Tita sa Manila. Tita sa Manila. Ganyan. And then Lipa. Ano po ba kayo? Tita sa Batangas naman Tita siya. sa Batangas. Sa Batangas ka. Dito sa Batangas. Panoorin nyo, nakakatuwa. Minsan pinapanood ko yung aming sarili sa Tita and Kuya. It's really funny. Kung paano kami Ayun. tampalan nito. Meron din po silang page. You can follow them sa Autism Pamilya. Nandun naman yung naka-highlight sa ating community. At meron pa rin po sila yung Tita and Kuya. Yan nga po yung sinasabi ni Tita Eileen. And it's and it's all about our love for yung culture natin, yung history ng culture natin, yung Philippines. So we can really elevate yung kapwa Pilipino sa buong mundo. Tingnan nyo kung paano ko apihin ito. Hindi ko pa kaya, no? Walang magalang sa matatanda. Walang galang sa matanda kung ako apihin. Hopefully, magkasabay kayo ng uwi sa susunod, no? Tapos magsaset up talaga tayo ng Ako ng body pass nito. Ay, oo nga pala. Sorry si Kuya. Yung background dun sa... Kasi actually, kung may ideas din kayo, kasi right now I'm working on a project kasama sa airline. They're asking... Project ka? No, they're asking kung may innovation. Ano ba yung question yun? Parang nagtatanong sila kung meron pong innovation na... Ito yung question. Anong innovation pwede ma-implement sa airlines to improve customer accessibility across the travel journey? So kung may ideas kayo, send nyo din sa amin because they want to see how they can provide better access sa mga autistic or may disability sa travel journey. Accessibility. So sige po, parang kala ko may Q&A. Parang beauty contest. Sabi napaisip tuloy ako, I believe. Dapat meron silang phone. But sobra kami excited. Actually, yung first parang, kasi yung magsa-set up kami mga booth parang sa mga local. So we already have set up October, November, dalawang parang booth and ma-advertise yung outreach, mag-accept kami mga donation, magsa-sell kami yung mga art ni Arela doon, and then yung percentage going back sa mga outreach ginagawa natin dito. So, super exciting and thank you. Thank you sa Thank you rin po sa inyo. Thank you Kuya Redner and Tita Irene. Thank you. Blessing po kayo ni Lord sa aming community. Ayun din. Nakakatawa. Ayun, and abangan nyo pa po ang mga collaborations. And for now, may pasok si Kuya Redner. baka tayo maging dahilan baka maliit siya. Ayun. Hi, Abe! Oh, cute! Anak mo English speaking. Opo, ganyan na po sila ngayon, tita. Naman ako maka-English ng maganda Anak ko pa naman. Samantala, turuan ito. Ito'y nag-aaral mag-Tagalog. Nag-aaral mag-Tagalog. Nag-aaral ng-English. Anak mo English speaking. Ano ba iyan? Kaya natatawa ko nakakasakay namin sa tita sa mga jeep. Abay kaming ni tatay ipuntong-puntong Batangas sa ang aking anak ipunto ng Amerikanong gayon. Nagtatakot pa nagkaganon. Abi, ano ba anak mo ba iyan? Dami nagtatanong nga kung saan daw pinanganak. Akala sa ibang bansa. Pero nakakatawang pakinggan yung nyo. Ay, sige, hindi alam ni Kuya Redner yung puntong Bulacan eh. Paano mga gano'n. Yung puntong Bulacan Oo, may gano'n din. Ito kasi parang laging galit mag-usap. Oo, laging Kaya parang galit ka lagi sa Nag-react si Kuya. Tinuro na agad si tita. Oo, tinuro na si tita. Lagi tinuro na ako, pero kung ako maapihin sa video, putres. Putres. favorite mo wala tayo. Oo, lang putres, oo. Nakakatawa to si tita. Talaga naman. I can imagine pag nagkita-kita tayo in person. Happy tayo. Oo nga. Hopefully, one time makapag sabay-sabay na Maraming salamat sa inyo. Maraming pong salamat sa oras nyo, tita. Kahit ang aga-aga po ng ating live. Maraming salamat. Sa community. Thank you po, Autism Pamilya. And again, guys, you can follow their social media account. Meron po silang Facebook and Instagram. Tama po, kuya? Apa. Tita and Kuya yun. Parehong may Facebook and Instagram. Puro Tita and Kuya tsaka Autism Pamilya. And of course, you'll be seeing more of them in the coming projects of Autism PH.
We welcome you, Tita and Kuya Redner sa Maraming Autism salamat. PH. God Maraming salamat po. Ayan. God bless po sa inyo. Bye! Good night po sa inyo. Paano ba yung patayin doon?